Alright. Talaga nga namang maselan itong topic na ito, no? Pero sige, pag-uusapan natin dito. Ito pauunahan ko lang kayo kasi merong iba na hindi maiintindihan. Itong segment natin particular ngayon ay hindi pagkundina mismo kay Governor Digamo, kundi doon sa gumawa ng hakbang para ilagay sa pwesto itong si Governor Digamo. Pangalawang pauna natin dito is hindi po natin, ako personal, na ina-establish na si Teves dito ay inosente. Unang-una, meron siyang karapatan na ipagtanggol ang kanyang sarili dahil meron naman siyang abogado at susundin natin ang proseso. Ito lamang itong mga synopsis natin. Gusto lang natin ipakita kung ano ba talaga ang totoong nangyari at ginawa at ito ay papakita natin base dito sa ating mga videos. Unang punto natin dito kasi lumalabas na parang itong mga Tebes reputation wise talagang hindi maganda. Unang-una, itong nasa video natin ngayon, itong si Kurt Teves na noong araw, at that time ay isa siyang board member doon sa Negros Oriental, board member at barangay captain. At na-issue siya sa pambubugbog. Ngayon, papakita ko sa inyo na isa sa the other side, kasi nakita na natin yung kawalang hiyang pangbubugbog niya doon sa security guard. But looking on the other side, looking on the other side, aminado siya doon sa kanyang pagkakamali at nag-resign siya. Panoorin natin. Good afternoon, ladies and gentlemen. May hapon sa tanan. Mula sa tanan, sa ako pinalangga ng mga kapitan, sa ako mga kauban ng board members. To my fellow Negrosanos, ako mga pinalangga ng taga-Malabugas o Bayuan City, labi sa tanan, sa akong pamilya nga kapalangga gid nako. Mangayo gid ko ninyo og dispensa sa nahitabo na insidente. What happened is already done. Whatever the exchange of words where I was wrong to lay my hands on him. Bisan unsa pa ang rason, dili unta angay moabot sa pagdapatanan. For that, I offer my sincerest apologies. Apologies to all of you here and to the other party concerned. This incident is entirely on me. No one else. No one else. Ako mo'y nadawit ani nga insidente, mao ako po'y angay nga moatubang niini. I am ready to do so. Kung maabot ni sa mga korte, andam kumudawat o mirespetar sa ilang desisyon. Having said that, I must respectfully resign from my office as a public official while I face this problem and give time to reflect on my own person as well. To my family, friends, allies, and supporters, I ask for your understanding. As a public official, I will try to do my best. I will strive harder and come back a better person and a better leader. Daghang salamat, may hapon. Okay, so mapapansin natin nakabantay sa likod yung kanyang tatay. Ibig sabihin, ako nakikita ko sa angulo, na on the other side, sa isang barumbadong tao, aminado doon sa kasalanan. And then, willing siya na ibigay or step down doon sa kanyang posisyon. And then, sa kanyang likod, ang isang ama na nagtutuwid sa mali ng kanyang anak. Ay ano nangyari kay Boyeng Rimulya? Ano nangyari? Instead na ituwid niya bilang ama ang pagkakamali ng kanyang anak, anong nangyari? Absuelto, dismissed. Never nila na bibitawan kung anong posisyon meron sila. Ito,
nagkamali, parang Japanese culture. Nagkamali ka is either mag-suicide sila or mag-step down. Pero dito sa Pilipinas, sobra. Garapalan na. May mali na nga, ayaw bitawan yung posisyon. So dito may nakita kong isang other side ng mga Tebes. Barumbado sila, iba yung reputation nila, pero pwede naman eh. Pwede naman na hindi niya give up yan eh, di ba? Board member na ako, barangay captain na ako, akin to. O, pwedeng sabihin ng kanyang tatay, ikaw kunwari, parang ginawa ni DOJ, Boeing. Kunwari, hindi daw kinukonsente, pero anong nangyari? Na-impluensyahan yung decision ng korte. Ito, next naman, nakikita natin. Ito naman yung pangyayari kay Henry Tebes. Siya nang mag-explain sa inyo kung ano yung nangyari. Isa rin sa patunay na kung pagdating sa politika, base dito hindi ako yung nagko-conclude. Base dito, sa politika, hindi naman sila ganun ka-garapal sa politika. Kasi willing naman pala silang i-relinquish or i-give up kung ano mang position meron sila. Panoorin natin ito. Si Henry Tevez. Issue rito sa Negros Oriental, sa governorship. Kukunti lang nakakaalam. I mean, kahit na ako, not so much kasi hindi naman national issue to. Well, coming to us, nagka-interest kami. And then we have to search exactly kung ano nangyari. Nanalo ako, sir, by 20,000 votes. I was proclaimed. Okay. There was no protest. Walang protesta laban sa akin kasi may 10 days regulamentary period yan na may protesta. Wala. So pagdating ng June 30, nag-assume ako. Pagkatapos, after mga 100 days, may order na pababain ako kasi ninalify daw ng COMELEC yung proclamation ko. Kasi, ang sabi nila, may kaso daw yung dalawang digamo na tumakbo. Dalawa kasi silang digamo tumakbo eh. Dineclare ng nuisance yung isa, yung 50 mil na boto na nakuha nung isa, dinagdag doon sa isa, kaya lalampas na yung boto niya sa akin. Okay. So, while klaro naman sa local government code na dapat, kung elected ka, proclaim at nag-assume ka, ang makakatanggal sa'yo, proper courts. Yung order sa DLG, may order direct galing kay Secretary Benner, you're ordered to immediately step down. Yung mga abogado ko sinabi, nasan yung basis? Kasi normal yan pag meron kang order, lalo sa ombudsman, may basis yan ng order galing sa korte. Okay. Walang basis, pero may order. Kung DLG ang nag-order, ang secretary, alter ego ng presidente. Kung hindi ko susundin yan, parang hindi naman yata tama. Kasi di ba minsan sinasabi natin na ganito ang batas, tama man o mali, pero dapat sundin natin para may rule of law or may order sa buong komunidad. Okay. So, I decided to follow the president's instruction because it was an order of the secretary na alter ego niya. Komplikado to, ano? Opo. Sa election ng governorship sa Negros Oriental, sa probinsya na yan, nanalo ka? Yes po, naproklama. Naproklama ka? Number 1 ka? Opo. Okay. Number 2, yung dalawang mga digamo na to, sila yung may issue? Yes po. Ano bang issue ng dalawa? Pinapa-declare na nuisance nung isang digamo yung isang digamo. So, yung isang digamo, sino nagpapa-declare ng nuisance? Yung former governor. Yung former governor. Ano yun? Yung ROL o CRO? CRO, yung Ruel Digamo. Opo. Bakit niya pinadidisqualify yung isang Ruel Digamo? RUEL. That I cannot, kasi hindi ako nasama sa kaso na yan Pero ang issue doon, parang nuisance candidate yung isang kapatid. Yes, sinabi niya nuisance daw. So wala kang issue doon? Wala akong issue doon. Anong kinalaman mo? Bakit ikaw pinagbuhaltahan na ikaw ang disqualify? Actually, dyan Parang ako ikaw nagulat. ba? Kasi diba, sa kaso, kung may dalawang naglalaban, either siya ang mananalo, siya ang mananalo. Pero hindi pwedeng yung pangatlo ang sisintensyahan. Di ba kasi ang kaso nila, Digamo versus Digamo. Okay. Bakit ang desisyon, Tebes? Ayun, nakita nyo. Yung nagbigay ng order pala, si Abalos.
Sige, tuloy lang muna natin. Kung May dalawa natin kayong pag-usapan. nagpupustahan, kayo lang magbabayaran. Bakit ako magbabayad? Hindi naman ako kasama sa kaso nyo. Tama. Hindi ka ba nagtaka na hindi naman ikaw ang issue rito at ang DILG nagpapababa sa iyo? Sinabi mismo ng mga abogado ko yan na nung nandun ako na huwag kang bumaba. Kasi Pero walang dayaan dito. walang dayan dyan. Panalo ka, Oo. advance ka, na-proclaim ka. Na-proclaim ako, nag-assume ako regularly without protest. Ilang buwan ka nag-assume bilang governor? 3 months and 10 days po. 100 days to be So exact. 100 days. Opo. So 100 days na wala ba nagsabi sa iyo, Governor Pride Henry Teves, medyo magkakaproblema ka rito dahil nagbabangayin yung dalawa na wala ka namang kinalaman? Wala ba nagsabi sa iyo? Well, sinasabi nila na nagbabangin dalawa, pero sinabi ko, hindi tayo pwede makailam dyan, hindi naman tayo kasama sa Tama. kaso. Mm. Pero pagkakasuhan tayo, sagutin natin. Bakit ikaw ang pinababa? Doon, ako rin mismo, doon ako nagtaka kasi I was waiting, naghihintay ako na kasuhan ako para naman makasagot ako ng tama. Kung merong protest sa akin, sasagutin ko. Wala naman po. Wala kasi. eh. Pero ang Paano dalawang makakasagot? nagamo rito, ang nagbabangay, isa kasi nuisance ang sinasabi ng gano'n. Yes O po. wala kang kinalaman, nanalo ka na. Nag-serve Opo. ka na ng 100 days. Opo. Bakit all of a sudden pumasok yung DILG? Nagtatanong ako rito. On what basis pinabababa ka? DILG, tinatanong ka ni Ben Tulfo. Panalo ka na, dineklara ka, nag-assume ka, nag-score ka, di ba? Yes po. So, hindi ko maintindihan. Make me understand. Yes po. Ako rin. Bakit ikaw pinabababa? Ano ang kasalanan mo? Anong nagawa mo? May illegal ka ba nagawa? Nandaya ka ba? Nag-vote buying ka ba? Ito bang ginawa ng Comelec? Ano ba dahilan nila? Simple lang yung order nila po. Sinabi doon, you are ordered to immediately step down. Nakalagay doon dahil Oh. yung proclamation Abalos. ko ninalify ng Comelec at kung gusto mong maghanap ng relief, Oh. pumunta ka na lang sa kung saang korte para Alright. maghanap ka. Yun ang Oh, sinabi nila. Okay. Utos sa akin ng DLG na pababayin ako. Nirespeto ko yan dahil alter ego siya ng presidente. Pagkatapos kasi niyan, sinabi na niya, Ano yung point natin dito? Inutusan ng alter ego ng presidente si Henry Teves. Sinunod niya yun. Nakikita ninyo, maraming mga ibang bayan, halimbawa mayor, kalaban ng mayor, nag-protest, kinatigan ng Comelec, pero ayaw bumaba nung nanalo. Di ba ganun ang pangyayari? Maraming pero ito, hindi na dumaan sa mga kung anong sigalot na protesta, naglabanan yung dalawa sa Kapitolyo, naglabanan sila, nagtapunan kung ano sa Kapitolyo. Hindi. Nag-concede na kaagad si Teves dito. Sinunod si DILG. Parang bantag din to niya sa mga department heads ko at sa ibang mga ahensya doon na hindi na ako ang gobernador. So, Sino may sabi niyan? ang DLG. Kasi, Final in-endorse. and executory na ba yung sinasabi ng DILG? Di ba dapat may hukuman pa? Yes po. In-endorse nila. So, ang mangyayari dyan, yung department heads at yung ibang mga empleyado, siyempre, matatakot na silang masuspende. Makikipagtrabaho na sila dun sa kabilang Okay. kampo. Ngayon, ang mga bukal, loyal sa akin. Kung ang bukal hindi magbibigay sa kanya ng authority to sign, walang lalabas na pera. Ano mangyayari? Kung isa, dalawa, 3 buwan bago mag-decide ang korte, Okay. walang sweldo ang mga tao, walang gasolina patakbo sa mga unit na kailangan ng mga dan ayusin, walang gamot na lalabas para sa mga ospital, walang AX na lalabas para sa mga nangangailangan, maho-hostage ang buong probinsya. Nagugutom. Ito ba ang dahilan kung bakit give up mo na lang walang kalaban-laban? Ang dami kong supporter nasa baba. Okay, Ilang tanong- linggo na. Sige. Tanong ko sa'yo, no? Bakit hindi ka lumaban? Hindi pa naman final executory ang sinasabi ng DILG hanggat hindi nagdesisyon ng hukuman. Ang tanong ko yan, unfiltered. Sir, nakikita ko lahat ng tao ko doon, no? Dahil sa tagal na naghihintay sila at sumusupport sa akin, sinasama ko pero yung mga anak, ulan, init. Ang daming naghahanap ng gamot, hindi na makapasok dahil ang gulo-gulo na sa Kapitolyo. Hindi masisweldohan ang mga empleyado. Nakita ko yun. Pero teka muna, Kawawa tama ka naman. roon, ano?
may konsensya ka na sinasabi mo. Hindi mo atim-atim yung mga tao na uunalan yung mga supporter Okay, mo. putulin na natin yan, ano. Kung gusto nyo panoorin ng buo, punta kayo kay, search nyo lang yung Henry Tevez Ben Tulfo. Ayun. Ngayon, ito. Ang punto rito is, nag-file ng petition, disqualification, para inalify yung isang Ruel Digamo, R-U-E-L, which is, pagkatapos ng election, saka nagkaroon ng decision ang COMELEC, which is naproklama na ang panalo ay si Henry Pride Tevez. Ibig sabihin, nag-serve pa siya ng 100 days saka nagkaroon ng decision ang Korte ang COMELEC, hindi Korte Suprema. Nagkaroon ng decision ng COMELEC na kinatigan yung petition ni ROEL. Ngayon, ang hindi ko lang maintindihan, meron ba sa Code of Election ng COMELEC na kapag nag-file ng petition yung si Ruel Digamo against doon sa isang almost kapangalan at natalo yung almost kapangalan, meron bang nakalagay sa Code of Election na yung boto nung kalaban ni ROEL ay dapat mapunta sa kanya? Yun yung hindi ko maintindihan. Kasi 'di ba, kumbaga enlighten us kung meron bang sa batas ng COMELEC na merong ganun. Okay, pangalawang punto natin dito is, sige, sabihin natin given, nanalo na yung si ROEL doon sa kanyang petition. Ang tanong, ang sabi ng COMELEC, ayon dito sa explanation, na-nullify, na-void yung kandidatura ng isang RUEL Digamo. Yun lang naman ang sinabi. Ngayon, si DILG Secretary Benhar Abalos nagbigay na kaagad ng kanyang decision, resolution, sarili niyang korte, parang DILG court, kumbaga, na evacate na ni Henry Tevez yung kanyang upuan pagiging gobernador. Pero, by law, ano ang sabi ng batas? Para mapatanggal ang isang elected na at naiproklama na at nag-oath of office na, kailangan magkaroon ang decision ang korte. So, ang dapat na ginawa ni Benhar Abalos dito, nag-file siya ng case laban kay Henry Tevez na dapat magkaroon ng decision ang korte. Ilaban muna nila sa korte yan. Para at least kahit papano, merong pagkakataon si Henry Tevez na ipagtanggol yung kanyang sarili. Bakit siya yung matatanggal dito? So, doon pa lang, kung babase tayo doon, illegal yung ginawa ni Benhar Abalos. Hindi natin kinukundina dito si Governor Digamo. Okay? Ang kinukundinan natin dito, yung pamamaraan na pag-install ni Benhar Abalos kay Digamo. Yun yung question dyan. Pangatlong punto natin dito, pwedeng lumaban itong pwedeng hindi siya bumaba doon sa Kapitolyo at ilaban niya habang nandoon siya. Pero anong pinili niya? Naawa siya sa mga taong sumusuporta sa kanya na nandun sa baba, ilang buwan, ilang araw nagugutom. At by virtue of being an alter ego ng president, kasi DILG secretary yan nag-concede na lang siya. Pwede naman siyang lumaban, di ba? So meron tayong dalawang characters dito, yung si Kurt Tevez at saka si Henry Tevez. Pwede nilang hawakan. Di ba? Ang daming mga dumaan dyan na politiko natin. Na-guilty na nga, nakasuhan na nga, nakulong na nga, tumakbo pa, nanalo pa.